Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel natin, alam niyo na ang gagawin. Hit na lang ang subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. At ano to? Pwede nyo siyang puntahan. Laguna, sa Calamba, Laguna. Friend ko yan guys, hindi ako yon. Ulitin ko, hindi ako yon. Meron din siyang sarili niyang YouTube. So, i-subscribe mo na lang yung kanyang YouTube. Search mo na lang, Jing Tarot Reader. Search mo na lang dyan. Start na natin ang reading. This is for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ayan. Start na natin. Take only what resonates, ha? Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Kung makakarelate ka, pwede magkapalit-palit ang roles or magkapalit-palit yung iyong energies and yeah, pwedeng kahit ikaw to, pwedeng person mo to. You do have your tragedy and receipts. I feel like for some of you, there's something in the past na nangyari sa'yo, or nangyari na, with regard sa isang relasyon, no, na hanggang ngayon hindi mo makalimutan. This could be relationship mo in the past, or relationship mo na naka-experience ka ng sabihin na nating third party. Pwedeng ikaw ay nilagay sa third party. And for what I can see here, yeah, this is forbidden love and these are receipt. So, patunay. So, pwedeng may mga patunay ka pang nakita na itong third party na ito ay hindi siya basta sabi-sabi lang, hindi chismis lang, may patunay. Yung iba, it's not third party but rather kamalian ng person mo na meron kang patunay, pruweba na ito ay ginawa niya. Ngayon, with the journal, this is like story or pangyayari na definitely hindi mo makakalimutan. Once you have read something, may nabasa ka, may nakita ka, may pruweba ka, lalo na pag nakita mo sa mismong mata mo, hindi mo yun makakalimutan. This is you na happening in this whatever happened in the past, hanggang ngayon fresh pa rin sa utak mo. Okay. So, let's talk about this person that you're dealing with. For the sign of Virgo, the person that you're dealing with, you do have here interview. And focus. Okay? So, itong person na ito, I can see a person who is in love. And might be, dahil sa mga ginawa mo or ginawa nitong person na ito in the past, it's hard to believe, no? Na, totoo ba? Mahal ako nito? Kasi, hindi ko nararamdaman. Hindi niya, pinapakita man niya, pero parang sa'yo, dahil sa mga nakita mo in the past, ang hirap ng paniwalaan. But you do have your focus. This person is only eyeing on you. So, ibig sabihin, sa'yo lang siya nakafocus, sa'yo lang siya nakatingin. If ever nakakaramdam ka ng ganyang bagay, itong person na ito is, I feel like gusto niyang pag-usapan. Willing siyang pag-usapan. Willing siyang itama, ayusin, at baguhin. Kung ano man yung mga pagtingin mo or kung ano man itong mga kamalian na hanggang ngayon nasa isip mo. Wait lang guys, iinom lang ako, ha? Okay? And, ayan, willing siya pag-usapan yan. Sa ngayon, oo, nagkamali siya. Pero, tingnan mo siya sa mata. Doon mo makikita kung ano yung totoong
nararamdaman niya. This person, you do have your commitment. Twin flames is here. This person feels like you are the one for me. This person loves you, adores you. Kung sabihin mo, yung iba sasabihin, hindi na siya attracted sa akin. Might be yun yung naisip mo eh. Na itong taong to hindi na attracted sa akin, kaya might be nagawa niya ito, ganyan. Mali eh. Nagkamali siya, pero yung pagmamahal niya, yung attraction niya nasa iyo. This person loves you fully. Now, I want to understand more dito sa situation ninyo. Tell me more about the situation, please. You do have your roller coaster. Yeah. The way I see this, may mga paulit-ulit na pangyayari sa inyo na parang with a drastic, maaaring nagiging dahilan para isipin mo na gusto mo nang i-cut off tong taong to. Ayoko na. May mga paulit-ulit na nangyayari eh. But I don't see this as paulit-ulit na panloloko. Pwedeng yung panloloko or mga kamaliang ginawa niya is paulit-ulit in the past. Pero I'm seeing a person na nagbago. Pero this time around, itong person na ito, kung may pagbabago, definitely it's a full stop. No? Pagod na siya eh. Ayaw niya na, nagsawa na siya. Hindi sa'yo. Doon sa ginagawa niya. Okay? And this time around, this is a complete full stop kung tawagin. Full stop or baga katulad ng connection ninyo. Maaaring yung iba may situation sa inyo na sumampal sa kanya na para maisip niya na tama na, ayoko na maglaro. Ipurso ko na lang tong sa amin. Ituloy ko na lang. That's the energy. No? Kasi pagod na rin naman itong person na ito. Na-realize niya na kung ano yung mga kamalian niya. So, what is your emotion? Mga emotion ninyo sa isa't isa. Okay, emosyon ninyo sa isa't isa. Ito sa'yo muna to ha. Two of Cups, King of Coins, one more card please. Ten of Swords. Why? Bakit? Some of you, oo, mahirap. Inom lang ulit ako. Sorry about that. Inom ako ng inom ng tubig. Medyo mainit kasi ngayon, ano? But anyway, Two of Cups, this is your energy that you do still love this person. Commitment nandun. Pero King of Coins, this is you eh. Taurus, Virgo, Capricorn. Sa ngayon, mas mahal mo na sarili mo. Sa ngayon, kung magkakaroon ng ending, okay. Ending. So, maybe hindi talaga para sa akin. Maybe hindi talaga mag-workout. Maybe, this is your energy na nasaktan ka eh. Maaaring ilang beses man mapatunayan, ipakita sa'yo ng tao na mahal ka niya, na willing magbago, na wala na talaga yung nakaraan, wala lang yun, nagkamali. Pero, dun sa mismong moment na nakita mo yun, nahuli, nakita, or whatever man ang sitwasyon na yun, yun yung gumising din sa'yo.
na mas mahalin ang sarili mo. Na tama na. Yung kumbaga yun na yung kumalabit sa'yo na tama na. Okay, may relasyon. Pero wala na sinagad niya ako Parang ganun. That's your energy. Nasaktan ka Kumbaga gawin niya na lahat ng kamalian. Pero maaaring yung nakita mo, yun yung bagay na sumagat sa'yo. Yung iba yan na naiiyak, nakakaramdam ako ng energy, naiiyak, nasasaktan. Kasi totoo naman gigising ka ng umaga, sasabihin mo okay ka na, wala na, pero hindi May times, hindi man araw-araw, pero may times na maaalala mo yung ginawa niya. 'Di ba? And yung iba pwedeng until now may relationship, pero hindi, nandun pa rin yung sakit. Isang sakit lang yun. Alam mo kasi totoo yung kasabihan na pag ang tiwala nawala, mahirap nang ibalik. No? Ang pagmamahal, sa totoo lang, mawala yan, pwedeng ibalik. Madaling ibalik. Mas madaling ibalik. Kailangan lang makipagtulungan ang dalawang partido. Pero ang tiwala, mahirap. Na minsan, kahit mahal mo pa yung tao, pwede mo nang iwan or nasa sayo na yun, nabitawan. Once na wala na yung tiwala. And yun yung nakita ko sa'yo. Wala nang tiwala dito Diba? Mas focus ka na lang ngayon sa mga material na bagay. Maybe you see this person as partner, as karelasyon, yung iba. Pero, hindi na katulad ng dati. Diba? May lamat. Hindi ko to kunin guys nagsha-shuffle pa lang ako. Anong emotion niya para sa'yo? For the sign of Virgo, please. I don't know if you're tired or what? Nanghihina. Yung iba may sakit. Yung iba nanghihina. Yung iba pagod. I can feel the energy of being tired. Six of Cups is here. Yan. And Ace of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck is the Queen of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Emotion niya para sa'yo. May mga bagay din na hindi mo maitatago. Ramdam din niya Alam niya pag galit ka. Hindi mo pwedeng itago yun pag galit ka. Sabi mo, hindi ako galit. Galit ka. Ramdam niya yun. Galit ka. Six of Cups. This person with the Queen of Cups loves you. Mahal ka niya. I feel like kahit saan ka pumunta, susundan ka nitong taong to. Willing siya makipagtulungan sa'yo. Kasi, mahal ka niya This person wants partnership. Gusto niyang babalik yung dati. Mahal ka niya
I want to know kung ano yung regarding doon sa past or doon sa mga ginawa niya. Anong naiisip niya regarding doon? Tell me about this. Okay. Knight of Coins is here. Taurus, Virgo, Capricorn. I feel like, of course, nangyari na. Hindi naman na mababalik, ano. Pero gusto niya ibalik. This person wants to take back whatever happened in the past. Alam mo, dito sa picture na ito, napakalawak ng picture na ito, no? Pero ang mas pumupukaw ng pansin sa akin is the clock behind. Which is ito, it's like there's a wheel dito sa background, but it looks like a clock for me. Mukha siyang orasan. And this person is showing na gusto niyang bumalik, gusto niyang ibalik ang time na yon. Hirap na hirap siya eh. Pinagsisisihan niya. Look at the position of the man here sa picture. It's like a man nagpapakumbaba, nahingi ng tawad, and it is like, it's kneeling. Diba? Naka-kneel siya, nakayuko siya, naka-bow down siya. And this is how you say sorry. And this is the person talagang pinagsisisihan niya kung ano yung ginawa niya. Kung pwede lang ibalik. Kung pwede lang ibalik. Nagdulot yun ng pag-aaway, hindi maganda sa inyo, ayaw kanyang saktan. Nagsisisi siyang nasaktan ka niya. Tell me more. Sorry guys, medyo naiiyak na ako ngayon. Kukuha ko yung energy mo na sobrang masakit eh. The Tower is here, so this person wants this to end. Gusto niya mag-end. Kung ano man yung nangyari in the past na hindi maganda, gusto niya nang tapusin, gusto niya nang kalimutan. Kung pwede lang eh, di ba? Isang pitik lang na mawala lahat. The Tower is losing everything. Regarding the Three of Swords, yeah, yung iba, this is regarding third party. Yung iba, pwede namang hindi third party, but rather, person na, might be person or people na naging involved sa connection ninyo, maybe friends, or kung hindi man, bagay na ginawa niya. So, pwedeng nakipag-chatmate ba siya or what sa iba? Or, basta these are all the mistake. Actually, this is Three of Swords. Pero the way I see this, it's like 3 letters. Three letter na isang word lang siya, which is the word sin. Yun na nakikita ko dito ngayon. S-I-N, and that is 3 letters. Sin. And yun ay patungkol sa mga kamalian ng taong ito, or particular na pagkakamali niya. Na sana hindi ko na lang to ginawa. Ayoko nung way na, ayoko nasaktan kita. Ayoko nang ginawa ko sa yun. Nagsisisi siya eh. Pero sa'yo, sige, tanggap mo yung iba, no? Tanggap mo, sige, kalimutan. Madaling sabihin kalimutan, pero mahirap eh. You are a Virgo. Some of you, if you're a cross-watcher, maybe meron kang Virgo sa iyong chart. So, yun yung nagiging rason kung bakit mas nakafocus ka sa mga detalye.
ang hirap kalimutan once na pumasok na sa isip mo kasi it's just a tiny detail. Pero ang hirap eh. Diba? Alam mo yung energy, nakakawalang gana. Pwedeng wala ka ng gana sa kanya, pwedeng naiba na talaga. So, what will happen in the future for the both of you? In the near future. Sorry about my chair. Maingay yung aking upuan. Sa tuwing nagsha-shuffle ako, medyo maingay siya. The near future, you do have the Ace of Pentacles, the Five of Wands, and the Seven of Cups. Tell me more. The Sun is here. The Ace of Cups. Oh, wow. Three of Swords is here. Like what I've said, in the near future, nakakita pa rin tayo na pag-aaway, pagkakagulo sa inyo. More likely, nasa sayo yung problema or ikaw ang nag-iisip ng kung ano-ano. Maybe nag-iisip ka na masyadong mabagal tong person na to. Alam mo yung pag-aaway is hindi naman siya ganun kalaki or kalala. Pero I can see pag-aaway because a lot of things. The way I see this, pwedeng ikaw yung nagiging toxic in the near future. Ikaw yung, I can see a relationship, so you are the one na nagiging toxic. You are the one na you want to grow, pero yung nakikita mo, it's not growing, hindi nag-grow. Or maybe you are focusing on material things. For you, it's not enough. Gusto mo ng pagbabago, and you want the help of this person, etc., etc. Marami ka rason. That's your energy in the near future. You want something. But, honestly, nakafocus ka na kasi sa mga mali niya eh. You know, yun yung nagiging dahilan. The person that I can see, this person being happy. This person wants to travel with you. I can see possible ang pagta-travel sa inyong dalawa. Or maybe with people around you, or there are people around you na pwedeng makasama dito sa travel na to. But anyway, nakakita tayo ng happiness dito sa person na ito. Actually, sa inyong dalawa, nakakita pa rin naman tayo ng happiness sa inyong dalawa. But actually, may pag-aaway. And ang nakikita ko dito, it is because it's your fault. Kung may pag-aaway, kasalanan mo. Dahil marami kang nakikita na pwedeng ikaw lang ang nakakakita. Napupuna mo yung ugali niya na hindi mo nagugustuhan. Sasabihin mo sa kanya, babanggitin mo, or magkakos yun ng pagiging irritable mo. So that is the reason kung bakit magkakaroon ng pag-aaway. Regarding love or emotion, you love this person. This person loves you. Pero yun nga. And last, you do have your cleansing and synchronicities. You have to focus on signs or angel numbers in your future. Might be may mga messages yun para sa'yo. And you do have your cleansing. Regarding do sa mga emotions mo, in order for you to heal, kailangan tulungan mo rin ang sarili mo. Diba? Kasi yung person mo, willing na siyang tanggalin lahat ng mga kamalian, yung mga hindi maganda, mga toxic, yung mga pangit na ginawa niya. No? Willing siyang tanggalin lahat yun. Pero ikaw, gusto mong kalimutan, etc., ganyan. Pero kailangan tulungan mo rin ang sarili mo. Maybe you need to do meditation or what. You know, focus on positivity. Okay? Focus on positivity. Okay? And, ayun lang. Hanggat maaari, iwasan mo yung emosyon mo ng pag-iisip na hindi magaganda. Lalo na mararamdaman mo naman sa person na ito yung talagang pagbabago niya. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.